anak na nauliga sa ina. Ang pag-iisip na ganito ay mula sa mga perspektibo na ang pangunahing sukat ng buhay na well-lived ay ang kung gaano ito kahaba at napakahalaga para sa anak na buhay ang kanyang ina, kahit hindi sila palaging magkasama. Ngunit matapos basahin ng mga taus-pusong pagpaparangal kay Reka, pati na rin ang mga liham niya, ito ang napagtanto ko. Una, hindi sayang. Walang sayang. Dahil ang buhay na pinagdesisyonan niyang ihandog sa paglilingkod ng mga magsasaka at katutubo sa Cordillera at sa pagsusulong ng kanyang mga adhikain para sa masang Pilipino ay ang tanging buhay na may kahulugan at kahalagahan para sa kanya. Hindi siya makakahanap ng katahimikan at kaligayahan kahit saan pa, kahit pinahaba pa ang kanyang buhay ng dekada-dekada, ngunit malayo naman sa pinili niya. Gaano kahirap man ito, puno ng hamon at panganib. Sa pag-aagos ng dalamhati mula sa mga nagmamahal sa kanya, dahil ang mga buhay nila ay napayaman at napabuti ni Reka, hindi talaga sayang. Walang nasayang na saglit sa maikli, ngunit napakaningning na buhay na ito. Pangalawa, sa pagkawala ng isang ina dahil nanindigan siya, nagsakripisyo at lumaban para sa mga naaapi, natutunan ng kanyang anak kahit sa napakasakit na paraan, ang pinakamahalagang aral na maaaring iwan ng bawat ina sa kanyang mga anak. Ito ang pagkakaroon ng pusong may dalisay na pagmamalasakit sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Pusong iniudyok ng pananagutan sa mga higit na nangangailangan, ng pagdadamayan at pagkakaisa, ng altruismo at pagbukas palad. Sa gabay at pag-aaruga ng mga naiwan ni Reka, mga kamag-anak, kaibigan, at kasama, mananatiling buhay hindi lamang si Reka, ngunit pati ang kanyang mga pinaglalaban sa isip, sa puso, at diwan-iwan. Matatag ang batang ito. Hindi dapat i-underestimate. Nakuha pa niyang mag-first honors sa kabila ng sinapit ng kanyang ina. Ang karaniwang imahe ng mandirigma ay matapang, mapangahas, at matibay. Hindi lumiis ito si Reka. Pero sa pagbabahagi ng mga taong mapalad na nakilala niya, na-humanize siya ng gusto. Napag-alaman natin na ang kanyang kagitingan ay mahigpit na nakakawig sa mahabagin niyang puso, sa kanyang pagiging mapagmahal at mapagkalina. Ang taglay niyang puso ay balisang-balisa sa kawalan ng panlipunan at pang-ekonomiyang hustisya, kahit wala nang naiwang pagpipilian, kundi ang iari ng buong-buo ang buhay para sa bayan. At hindi lamang sa pamamagitan ng pangdirigma niya inalay ito. Ginamit niya ang malawak at malalim na kakayahan at kaalaman sa pagbibigay ng konkretong mga tulong na nagpaginhawa sa buhay ng mga taga-Cordillera at nagpayaman sa kanilang mga isipan at diwa. Napatawa at napaiyak ako ng aklat na ito. Mas napaiyak kaysa napatawa, at higit dito, napahanga. Iilan ba? Mahal na mahal man ang bayan, galit na galit man sa sistemang umiiral, ang magsasakripisyo ng ganito. Ang mag-aalay ng sariling buhay ng walang pag-aalinlangan, ang magtatambal ng ganap at lubos na pansariling hangarin sa pagpapalaya ng masang Pilipino kahit hindi naman nagmula sa mga ito. Pagpupugay kay Reka, mananatili siyang buhay. Maraming salamat po.